latest na showbiz updates ihahatid na ngayong Lunes. Ang latest for the record, relasyon ng mga taga-showbiz at taga-politika mas nagtatagal nga ba? Ang latest, Ate Gay hindi raw aatrasan si Vice Ganda. Ang latest, matapos makaaway ang kanyang ate Aramina, Christine Reyes, kapatid namang lalaki ang nakabanggaan. Ang latest, Alex Gonzaga, miss na raw ang talk show. Ang latest, Daniel Matsunaga gusto raw makaharap si Senator Cheese Escudero. Ang latest, Vic Soto pressured nga ba sa MMFF entry nila ni Senator Bong Revilla? Ang latest, superstar Nora Honor, malapit nang mapanood sa eco-fantaseryeng Enchanted Garden. Ang latest, megastar Sharon Cuneta hindi iiwan ang Kapatid Network. At syempre pa, ang latest scoops ng mga host. Abangan! Ito ang chikahang always the best! Ito ang intrigahang always up to date. Ito ang nag-iisang ang latest of late. Ang latest, ang mga nag-iinit na balitang showbiz, tutukan na. Ang latest, ang makukulay na buhay ng inyong paboritong artista, iisa-isahin na. Ang latest sa mga nagbabagang issue, ibibigay na sa inyo. At ang latest po mga kapatid, kaabang-abang na chika at intriga, ihahatid na. At syempre, ikaw ang buena marong Ako daw, oo. ngayong Oh, gabi. child-friendly food. Bilang Yes. Lunes ngayon, syempre dapat malaking artista. Oo. Syempre. At dapat mangangabog yan. Correct. Okay. Big star, syempre. Ang Ikaw film- talaga? Bakit? You're so So, sino itong big na star na ito? Eh, syempre, mega. Ay, Oo, ganon? ganyan. Oh, Mega okay. star Sharon Cuneta. Okay. Kasi lumabas sa Twitter tsaka sa ilang tabloid na parang, di ba nung una sabi, aalisin yung show. Meron Okay. ganyang balita na hindi naman totoo, meron pa rin show. Ngayon naman sabi, aalis na TV5, babalik daw ng ABS-CBN. Yun naman ang sumunod na Paano balita. naman mangyayari yun samantalang may kontrata siya dito sa atin? Correct. At sa TV5. True-blooded kapatid. Oo, So, hindi. sinabi na ni Miss Megastar sa Twitter na hindi nga totoo na siya ay aalis at siya ay masaya sa Kapatid Network. Friend, hindi naman kailangan ng pag-isipan yan dahil legally, that's impossible. Correct. And May I think kontrata kilala eh. naman yata natin si Sharon na mahirap naman yata yung kakatinikling mo lang dito ay mag-over the back. Yes, hindi naman siya ganun. At maganda para sa akin na ganyan na lamang ang kwento na naglalabasan sa Twitter. Correct. Tungkol kay Sharon. Kesa yung kung ano-anong issue, hindi naman nakatutulong sa kanya. Karachi. Hindi, walang biro. Ako direct, bilang isang manunulat, ako'y nag-o-opinion dahil nakikita ko na hindi nakagaganda sa kanyang karera at sa kanyang personal na buhay. Yung pagpatol sa kung ano-anong issue na hindi makadadagdag kundi makababawas sa kanya. Yun kasi ang ano na like direct, di ba, in Twitter, because you're on Twitter also, there are people who really tweet for the sole purpose of provoking Yes. you. Oo. Di ba? Hindi mo Inisin naman, ka lang. Oo, hindi mo naman makokontrol yung mga taong gusto kang inisin. But my take always is, kaya mo, you can control how you react to it. Di Correct. ba? Yun, di ba? You know, you cannot please everybody. Yes. Totoo. Meron at meron dyan na hindi magugustuhan ka at meron dyan na talagang gagawing karir ang kainisan at, you know, correct. Ay, nako. So, yun. Sa isang simple, napakalawak na ating pinag-usapan. Yes. Naman, Lovely way to start Okay. a Monday. Ang sarap, ang sarap. At para sa unang chika daw, hindi, pangalawa na yan, nauna yung sa atin. Pangalawang chika ng gabi, silipin po natin ang siksik na balita sa ating latest from the press. Ang latest from the press, maririnig na! Eksklusibo! Mula sa report ni Pilar Mateo, Ate Gay hindi raw aatrasan si Vice Ganda dahilan ng di umano'y iringan nila ibinuking. Aminado si Ate Gay na nagulat siya sa naging reaksyon ni Vice Ganda nang minsang matanong ito tungkol sa di umano'y iringan nilang dalawa. Idagdag mo pa raw ang sinabi nitong hindi sila magkaibigan. Kung yun ang tingin niya, siguro nga hindi kasi kami close talaga. Pero nakapunta na ako sa bahay niya. Kumain na ako doon at nagkikita naman kami sa mga singalong bars. Ako, kaibigan pa rin ang tingin ko sa kanya. Iisa lang naman ang mundo naming iniikutan. Nagsimula raw ang isyong ito nang minsang mag-tweet si Ate Gay tungkol sa naunsyaming pagpipensyet niya sa show ni Vice sa DOS. Ang pagkakaalam daw kasi ng komedyante ay siya ang pansamantalang papalit sa TV host comedian habang nasa States ito. Pero laking gulat na lamang niya nang si Miss Ai Dalas-Alas na pala ang kinuha ng nasabing programa. Hindi naman daw masama ang loob ni Ate Gay na ang comedy concert queen ang kinuha nila. Pero hindi lang daw siya naniniwala sa rasong sinabi sa kanya kaya hindi natuloy ang guesting niya sa show ni Vice. Abangan ang iba pang exclusive interview sa Chika mula sa mga kapatid natin sa press.
At tuloy-tuloy pa rin po mga kapatid ang maiinit na kwentuhan ngayong Lunes ng gabi. Huwag pong bibitiw. Hatid namin ang latest! Ang latest, Vic Soto. Pressured nga ba sa bagong pelikula nila ni Senator Bong Revilla? Mula sa kanilang box office movie na si Agimat at si Enteng Cabizote noong 2008, mainit na inaabangan ng buong bayan ang muling pagsasama ng box office kings sa darating na Metro Manila Film Fest. Inaabangan na nga ang pinakamalaking comedy action movie ng taon, si Agimat, si Enteng Cabizote and me. At sa muling pagsasanib puwersa ni Bossing Vic Soto at Senator Bong Revilla, makakasama rin nila sa isang pambihirang pagkakataon ang young superstar na si Miss Judy Ann Santos. Kasabay ng bagong proyektong ito ang pagdagsa naman ng mga birada ng matitinding intriga. At bawat issue tatapatan ni Bossing Vic ng maiinit na kontrabirada. Una, pressured nga ba si Bossing na tapatan ng tagumpay ng una nilang pelikula na si Agimat at si Enteng Cabizote noong 2008? Maganda yung unang ginawa namin ni Senator. Tinitiyak ko sa inyo na mas maganda pa ito. Kung ano na nangyari sa istorya namin ni Agimat at nadagdagan pa nga ni Juday, sabi mo nga, mas riot, mas entertaining at as usual for the whole family. Ikalawa, ang usapin ng pag-amin ni Bossing Vic ng kanyang paghanga kay Juday. Si Juday naman is hindi naman iba sa amin ni Bong. She's very professional, magaling na actress, so wala siyang problema, mapa-drama, mapa-comedy, pati action. Nagugugulong siya sa desierto, okay lang. Ganon siyang ka-professional. At ang huli, ang umano'y mas lalo pang lumalalim na samahan nila ni Senator Bong Revilla sa harap at likod ng kamera. Dati na kami magkaibigan, mas magkaibigan pa kami ngayon. Kasi nung una, medyo alanganin. Hindi, pagdating sa trabaho, kasi sa likod ng camera, matagal na kami magkaibigan ni Senator Bong. Pero yung pagdating sa trabaho, nung una, siyempre, konting kapaan. But after a few shooting days, okay na. So, itong muli namin pagsasama, naging automatic na lahat, tinginan na lang. Balik tayo sa kwentuhan. Ako naman ang magbubungad ng susunod na. Naku, direct. Inaabangan namin yan. Ay, hindi. It's a review ng isang Okay. pelikula na napanood ko na sa pakiwari ko ay I think dapat panoorin ng mas nakakaraming tao. Alin to, direct? Ito yung docu-film na ang Okay. title ay Give Up Tomorrow. Okay. Ito yung Saan umiikot ang kwento? ito yung ukol doon sa Chong Sisters. Sisters. Oh, Nangyari Cebu. sa Cebu. Yes. Oo, na dinocument ito yung nangyari dun sa sa mga na-accuse sa krimen na gumahasa at pumatay allegedly sa Chong Sisters. So, Puro anak mayaman. Actually, kung tutuusin mo, hindi pala eh. Ano Hindi talaga? pala talaga Liz? anak mayaman. Na yung nagkataon lamang na yung pangalan ng nanay may dugong Osmeña. Oo nga. At meron silang little farm, pero hindi mo naman sasabihin talaga yung Super really yaman. a powerful Anta family. talaga. Ito lang masasabi ko, panoorin nyo po para kayo ang makapag-decide at makapag-isip. Tuwing nanonood ako ng pelikula, para sa akin na magandang pelikula yung paglabas mo ng sinihan. Nag-iisip ka pa rin at you're so may iniwan. disturbed. Ito kasi, it's not a question ng fiction ito. Tunay na Based buhay on ito, facts, Pilipinas yes. ito, tungkol Direct, sa justice system. pinakialaman yung takbo ng naganap. Oo, inimbestigahan Detalyado? nila. Detalyado yung May mga... konklusyon sa dulo. Hindi, ang conclusion is iiwan ibinabato mo sa'yo. sa audience. Ang ganda yan. Ibabato Oo. sa audience. Maganda yan. So, kung 5 sa 5 stars, ilang stars ito direct? I give it a 4.5. Ay, almost Ito, perfect. from the bottom of my corazon, this is the best film tungkol sa issue tungkol sa Pilipinas na napanood ko sa taong ito. At mas makabuluhan ito because this is more than just mixed about extramarital affairs. Totoo. This is about Yes. the justice system. And it's really presentation of facts lang direct, Oo. diba? Then Tama. you make your own conclusion. Oo, maganda Yes. natin mga ganyan. At saka yung para iwanan sa manonood, sa publiko, ang konklusyon, may partisipasyon ka dyan. Napakaganda nito. Pero talaga, alam mo, ang feeling ko nung una, natakot talaga ako. Natakot ako na pwede bang mangyari ito sa isang Pilipino? At ikalawa, nagalit ako. Bakit nangyayari ito sa mga Pilipino? So, sa puntong yan, panoorin nyo para matakot, magalit at mag-reacting kayo. Okay. Okay. Kidok. Ang latest, ang mainit na topic for the record ngayong Lunes, tutukan na, watch this. Ang latest,
For the record, sabi nila, showbiz and politics don't mix. Pero may mga taga-showbiz at taga-politika na matagal nang magkasama. Patunay rito ang ilan sa mga bigating artista at kilalang politiko na nagpakasal, nagkaanak at nagsasama pa rin hanggang ngayon. May mga ilang relasyong nananatiling matatag pero inuulan pa rin ng mga intriga at kontrobersya. May mga ilan ring bago pa lamang ang pagsasama pero tinataasan na ng kilay ng iba. Ang tanong, relasyon ng mga taga-showbiz at taga-politika nagtatagal nga ba? Ito mismo ang ating pag-uusapan sa For the Record. Okay, eto na yun. Yung Eto topic yan. discussion, relasyong showbiz daw at taga-politika mas nagtatagal nga ba? Wow! Kasi ikaw ang nakaupo mismo diyan sa silya na yan. Di ba? Ikaw mula sa politika. Tapos si Richard Gomez, na tatakbong mayor naman ng Ormoc, ay mula sa aming industriya. Bakit kayo hanggang ngayon? 11 anyos na itong si Juliana. 14. 14 na! I mean, 14 years na kaming kasal. Okay. Akala ko si 11 Juliana. years. Tumandang bigla si 14 Juliana. years. Oh, Pero alam mo, bakit Nay, napapanatili nyo na maayos at talagang walang problema ang inyong relasyon? Because feeling ko na parang in any relationship, you cannot have just one. You cannot just have one area na where you both concentrate. Kasi like when this show was offered to me, yung ang latest, no, I really sent a message to MVP. I said, I'd like to thank you for the show because I feel that I'm a better public servant when I have pambalanse na showbiz, which I really like. Parang I feel that I'm able to perform both because I have the other. And siguro in any marriage ganun din, parang hindi pwedeng isa lang yung mundo At saka nyo. nasa pagdadala ito. Sa mga taong sangkot. True. Kasi tsaka hindi siya sukatan na porket nasa politika at nasa showbiz, magtatagal or hindi magtatagal. No, because at the end of the day, you're still just husband and wife. At the end of the day, Huhubarin nyo lahat yung posisyon. Di ba? at the end of the day, mag-asawa kayo, magulang kayo. At the end of the day, may responsibilidad kayo sa trabaho ninyo at sa profesyon nyo. Pero may responsibilidad din kayo sa isa't isa. There has to be more to your relationship than just the work you each have. And you know what, siguro Lucy, kaya why this work? Remember na yung political element just came in later naman eh. The political element is, Lucy, it's all by the law of God that you're there. Direct sabi ko nga, Di ba? sinabi ko sa kanya sa Pinapoint. isa sa mga episodes, sabi ko, ikaw ang buhay at